Kasi itong gobyerno ni Marcos pinangangalandakan pa, no? Pinangangalandakan pa na kinukumpuni nila yung BRP Sierra Madre. Kami, dinidiskartehan namin yan. Duwag yung ginagawa nila, kaduwagan at kahinaan yung ipinapakita nila na pagtatago ng mga materyales sa pagkumpuni ng BRP Sierra Madre. Makabayan, na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Wow! Grabe! Kunyari, mga bossing, kaharap natin si Inday Sara Duterte. No? Sinabi niya yun. May binabasa Ma'am, paano niyo po nasabi na gusto po ng Pangulo na manatiling mahirap yung Pilipino? Paano niya kaya sasagutin yun? Tingin ko hindi masasagot to. Kagaya nung ibang mga sinasagot niya, kaila Attorney Claire Castro. Di ba? Ano sabi sa kanya ng reporter? Madam BP, sinabi po ni Claire Castro na ikaw daw ang nagpakalat nung nakulong si First Lady Lisa Marcos. Ang sagot niya, napakalayo ho, mga kababayan. Hindi ho nasagot yung itinatanong. Tuloy. Isang alyansa na handang ibalik tayo sa kadiliman ng narco. Wow! Alyansa, isang alyansa na ibabalik daw sa narco politics. Saglit lang, hindi naman naubos si dating Pangulong Duterte yung droga. Di ba? Una, pangako, 6 na buwan. Hindi nasunod, hindi nangyari. O, 6 na buwan pa daw ulit. Hanggang matapos yung termino, napakadaming droga. Mga bossing. Politics sa bangungot ng Typhoon Yolanda. Kung saan ang mga Pilipino ay iniwan sa ulan, sa gutom, at sa kawalang malasakit. Madam BP, baka nakakalimutan mo, bumabagyo sa Pilipinas. No? Bumiyahe ka. Sabi-sabi, manonood ka daw ng concert. Iniwan mo ang mamamayang Pilipino noon. Anong bagyo ba yon? Kung maaalala. Ako hindi ko maalala Hindi po ba? Naalala niyo yon, mga kababayan? Nagagalit pa nga siya. Kasi daw yung dinaanan niya, dapat daw, hindi sila nakikita doon. Kumbaga dapat hindi nalabas yung CCTV na habang bumabagyo, lumalabas siya ng Pilipinas. Naalala niyo yun? Diyos ko naman si BP. Ito ang alyansang muli nais nating alipinin. Gamit ang kahirapan, kasinungalingan, at kapangyarihan. Sa May 12, bumoto tayo ng may buong dangal. Yan na. Ipasok na. Duterte! Sige na. No? Alam niyo ho, dati, kung maaalala niyo si Vice President Inday Sara Duterte, ano sinasabi niya? Hindi ako mag-i-endorso ng mga senador. Hindi ako magsasalita o hindi ko sasabihin kung sino yung mga senador. Ngayon, kailangan na ho, mga kababayan. Kailangan niya nang mag-endorso ng mga senador na alam niya na boboto po para hindi siya ma-impeach, mga bossing. Naalala niyo nung sinabi ng Vice Presidente, ano ang sabi niya? Masakit pa ang ma-break up o hiwalayan nung kabiyak mo kesa dito sa impeachment ng Congress. Sabi niya ho yun. Eto ho, mga kababayan, kaya ho ngayon, pilit na nag-i-endorso si Inday Sara Duterte, upang sa ganun ho, mga boss chief amo sir, maiwasang ma-impeach siya. At yung mga ini-endorso niya, yun yung mga boboto na kahit ho nakapikit at hindi na naririnig kung ano yung mga investigasyon, ang boto niyan po, wag ma-impeach ang Vice Presidente. Bakit? Mga kaibigan niya nga. Di ba? Mga kaibigan niya nga ho, mga kababayan. Tuloy. Bumoto tayo ng may tapang. Let us show the world
that no amounts of vote buying or cheating Mm. Yung alyansa, mamimili pa ba ng boto yon, no? Eh, yung mga ano ninyo, yung mga Duterte ninyo, nasa dulo lahat yun. Mag-i-speech niya lang ho to ng ano. O, can suppress the fury burning in our hearts. wow, English. Time and again, you have heard me say, O, wag na yan, wag na. English na lang yan. Yung binabasa na lang ho, mga kababayan. Dito tayo, no? Mas maganda ito. O. Ito, mga kababayan. Kung i-analyze nyo po yung sasabihin dito ni Inday Sara Duterte, mga bossing, ano ho iisipin mo, nag-uutos na naman siya, no? Para may gawing masama kay Torre. Pang 3K plus na pala ako, sabi ni Jane Lazarte. Oh. Pakinggan nyo ho mga bossing, ito po si Inday Sara Duterte. Makikita mo yung mukha at mata, parang may something. Pakinggan nyo po. Sino yung mga maranaw dyan sa likod kanina? Yan, hinahanap niya yung mga maranaw. Sino yung mga maranaw dyan sa likod kanina? No? Parang kasama niya yata eh. Ba't niya kilala? Di ba? Oh. Game. Sino yung mga maranaw dyan sa likod kanina? Kayo na bahala kay Torre. Sa pa nga. Sino yung mga maranaw dyan sa likod kanina? Kayo na bahala kay Torre. Ano ang ibig sabihin ni Vice Presidente dito, mga kababayan? Kasi ako eto, ang katanungan ko sa aking isip, ano ang gagawin nila kay General Torre? Eh syempre, yung mga yan ho, mga kababayan, mga kakampi ho nila yan. 'Di ba? Mga kasama ho nila yan. Na nandiyan, sumasama sa kanila. Nasaan yung mga maranaw kanina? Oh, kayo na ang bahala kay Torre. Unang pumasok sa isip ko, dahil syempre, mga galit ho yan, mga kababayan, hindi kaya ipapayari nila si General Torre bago mag-eleksyon, mga kababayan? Sabi ni Puting Ahas, inuudyokan ni Sara gumawa ng hindi maganda kay General Torre. Ako, yun talaga yung yun talaga yung pumapasok sa isip ko. Yung mga tipong ganun, mga ganong galawan, mga ganong salitaan, mga kababayan. Yung mga maranaw dyan, kayo na bahala kay Torre. Di po ba? Sa atin naman, hindi naman tayo mapag-isip ng masama eh. Pero pag ganon, yung mga narinig natin, at ganon, yung mga estilo ho, mga bossing, unang papasok sa isipan natin, yung parang mga malapelikula ho. O, ikaw na bahala sa bata ko. O, yung mga ganon. Di ba? Hindi nila tayo masisisi kung yan ang isipin natin. Sino yung mga maranaw dyan sa likod kanina? Kayo na bahala kay Torre. Kasi galit sila kay General Torre, mga kababayan. Nandiyan na daw po si Ma'am Eva. Criminal mind talaga itong si Inday Lustay. Kasi galit sila kay General Torre, mga kababayan. Bakit to? Nakailan na eh. Buloyski, 0-1. 1 si Torre, 1-0 si Torre kay Buloyski. Tapos sinundan pa, dating Pangulong Duterte, 2-0. Mga makapangyarihan po na mga tao sa DDS, mga bossing. Yung nilambat ni General Torre, na parehas naka-oblo. Kaya ano iisipin mo dito? Galit yung mga Duterte. Galit si Inday Sara Duterte. No? Tapos magpa-flashback sa isipan natin, mga kababayan, nung nandoon siya sa Congress, kasama si Zulaika. Yung mga binitawan niya salita, pag may nangyari sa akin,
kumausap na ako ng tao. Patayin si Bongbong Marcos, patayin si Lisa Araneta Marcos, patayin si Martin Romualdez. Hindi kaya ganun din ang gawin kay General Torre, mga kababayan? Dahil galit ho sila? Tingin ko naman po, mga kababayan, lagi naman nakahanda yan si General Torre. Panigurado ko may mga bodyguard din ho yan na kasama at hindi po nila papabayaan yung magiting na general po, mga bossing. Sabi ni Shasha Digwid, 1967, isend mo ang video sa NBI para kasuhan ulit siya. Naku, yung isang yung pagbabanta niya nga hindi pa napapaliwanag. No? Ito medyo naging maingat na si Vice Presidente. Sasabihin niya, wala, lalaruin lang ng mga maranaw. Diba? Sabi ni Don, correct, ang dating din sa akin ay kayo na magtutumba kay Torre. Sabi ni Larry Yu, feeling mo ba boss o Warlord Tong? Sabi ni Chi One Squad, alam mo naman si Sara may boses na naririnig yan. Ay, Diyos ko. Huwag mo nang kunin. Pagbayarin mo na, makulong. Sabi, tama, sana may mag-send ng video na yan sa NBI. Anyway, mga boss, chipa mo, sir, kayo na po ang humusga. Ano po, dahil ang pagkakabasa ko po sa pagkakabanggit ni Inday Sara Duterte, no? Yung mga maranaw na ho, ang bahala kay Torre, tipong may gagawing masama kay General Torre. Isang ulit bago tayo matapos. Sino yung mga maranaw dyan sa likod kanina? Kayo na bahala kay Torre. Nakakatakot, ano? Na kapag ka ang presidente o magiging presidente, ganito, gumagante. Paano na tayong maliliit na mga Pilipino? Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Magsama-sama po ulit tayo mamayang gabi. God bless po sa ating lahat, mga kababayan.